Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Mainit na pinagpipiyastahan ngayon ang 31-year-old model at pageant veteran na si Alberto Rodolfo A.R. de la Serna. Ito ay dahil sa pagkakaugnay na kanyang pangalan bilang travel companion o executive assistant ni Atty. Harry Roque, ang spokesman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ating lubos na kilalanin si A.R. de la Serna. Background: si A.R. ay pinanganak noong May 6, 1993 sa probinsya ng Bohol. Siya ay anak ni na Alberto at dating barangay captain ng Poblasyon 2 na si Gorivic ng Tagbilaran City. Ang pinagmulan niya ay pangunahing nasa larangan ng negosyo, kaya naman nagtapos si A.R. ng kurso sa Business Administration, major in Financial Management sa Holy Name University sa Tagbilaran City, Bohol. Minsang naibahagi niya sa isang panayam noon na una, ang pinakamalaking pangarap niya ay magtrabaho para sa isang multinational company bilang financial analyst na tumutugma sa mga pangarap sa negosyo ng kanyang pamilya. Ayon kay A.R., gusto niyang magtrabaho sa financial sector tulad ng pautang o kahit sa bangko dahil may bangko ka din ang pamilya dati. Pero hindi ito umubra kaya plano niya itong buksan muli. Modeling and pageant career. Dream job man ang maging certified financial analyst, sinubukan ni A.R. na tahakin ang ibang landas, ang modeling at pageantry. Katunayan inilarawan niya kanyang sarili bilang isang simpleng tao na may malalaking pangarap. Masasabing veterano na nga si A.R. sa larangang ito. Ayon sa kanya, ang mga workshop sa pagmamodel at pag-arte ay tumulong sa kanya na maging mas mapanuri, tiwala sa sarili at disiplinado. Mga katangiang pinaniniwalaan niyang makakatulong sa kanya sa kompetisyon. Isa sa kinukonsidera niyang sexiest part na kanyang katawan ay ang mata niya. At sinabing best asset naman ang kanyang height na 6'1" na pasok sa international standards. Sa taday na gwapong mukha, fit na pangangatawan na sinamahan ng matinding dedikasyon, walang duda na pasok si A.R. sa mga katangiang hinahanap sa mga patimpalak. Katunayan sa nakalipas na taon, iba't ibang male beauty pageants na ang kanyang nidahukan. Isa nga rito ay napanalunan niyang titulo bilang Mr. Generation East 2013 sa Santa Lucia Generation East Model Search. Inihayag din siya bilang first runner-up sa Mr. Philippine Youth noong 2012. Ngunit pinalitan niya ang na-dethroned na Mr. Philippine Youth 2012 na si Leo Angeles Flores ng Parañaque noong November 2012. Mula sa local pageant, tinahak ni A.R. ang national stage. Taong 2015, sumali siya sa patimpalak na Misters of Filipinas, kung saan siya nakapasok sa top 10 at nakatanggap ng mga parangal bilang Mr. Photogenic at Mr. Esplanade. Siya ay itinaas sa pwesto ng second runner-up ng italaga si Don McCaver Cucheco bilang Manhunt International Philippines at ang original na second runner-up si Kevin Fichera ay pumalit sa pwesto na unang runner-up. Ngunit noong 2016, binitawan ni A.R. ang kanyang pwesto bilang runner-up upang muli siyang lumahok. Hindi naman siya nabigo. Ito ay isang hakbal na lumabas na mas matagumpay dahil siya ay nanalo ng isa sa 6 na premyo na inialok ng taong yon. Siya ang itinanghal bilang kauna-unahang Mr. Supranational Philippines title holder sa Grand Coronation. Gumawa din siya ng kasaysayan bilang unang Boholano na nanalo ng titulo sa National Male Pageant. Matapos nito, siya nagkikinatawan ng pidipila sa unang pagkakataon ng Mr. Supranational Competition sa Poland noong taong yon. Hindi ba nasungkit ang panalo? Nagtapos naman si A.R. sa top 20. Ayon kay A.R., ang dahilan kung bakit siya sumali sa pageant ay upang i-represent ang mga tao sa Bohol, kung saan siya nagmula, at dahil matagal ng panahon mula nang sumali ang Bohol sa mga ganitong klaseng kaganapan. Random things about A.R. Sa isang panayam noong 2015 sa kasagsagan ng kanyang pageant journey, nagbahagi ng ilang kakaibang bagay tungkol sa kanyang sarili si A.R. Sinabi niya na kung hindi siya nagmamodelo o sumasali sa pageantry, maaari siyang hanapin sa mga baybayin ng Bohol. Ang Tagbilaran City nga raw ang paborito niyang lugar sapagkat dito siya lumaki at ito ang kanyang naging tahanan sa nakalipas na mga taon. Hindi na niya hahanapin pa ang iba.
Binunyag din niya na dati siyang Boy Scout, isang papel kung saan natuto siya ng iba't ibang kasanayan na naging kapaki-pakinabang sa kanya sa pag-a-adjust sa buhay sa Maynila matapos lumipat mula sa Bohol. Noong mga panahong iyon, ang crush niya sa showbiz ay si Kim Chiu. Ipanaliwanag ni AR na napakaganda nito sa kanyang paningin. Kapag tinanong kung ano ang hinahanap niya sa isang babae, sinabi ni AR na mas gusto niya ang isang taong understanding. Dagdag pa niya, hindi siya nakaka-crush agad sa unang tingin. Kailangan raw niya munang makilala ang taong yon. Samantala nang minsang matanong kung bibigyan siya ng $1 million, ano ang gagawin niya dito at bakit? Sinabi ni AR na gusto niya maranasan ang mga likha ng Diyos sa pamamagitan ng paglalakbay sa buong mundo. Susubukan niya ang iba't ibang pamumuhay, iba't ibang kultura at iba't ibang tradisyon. At tutulong siya sa mga taong tunay na nangangailangan ng tulong. Kung siya naman ay sakaling maging isang bagay, ayon kay AR, nais niyang maging bahay sapagkat magiging bahagi pa rin ito ng isang pamilya at magiging tahanan rin balang araw. Sa mga katangian ng isang tao na kahanga-hanga para sa kanya, para kay AR, mahalaga ang pagkakaroon ng good values and characters sapagkat hindi anya nabibili ang class. Samantala sa qualities na ikina-disappoint niya ay mga taong nagsasabi ng masasamang salita. Diin ni AR, kahit hindi pa nila gaanong sinasadya, ang masamang salita ay laging masama. Samantala, isa sa mga binahagi niyang paboritong quote na natutunan niya sa gym ay, "Pain is temporary, it could last a minute, an hour, a day, or even a year. But eventually it would subside. Something else will take its place. However, if I quit, it will last forever." AR questioned as Harry Roque's travel companion or executive assistant. Ang tahimik na mundo ni AR ay muling umingay, hindi dahil sa karerang tinatahak, kundi dahil sa pagkakadikit na kanyang pangalan kay Harry Roque. Usap-usapan ang pagsama at pagpondo ni Harry kay AR bilang travel companion nang bumisita ito sa 3 European countries noong 2023. Ayon sa mga naglabasang ulat, nagsilbi si AR bilang executive assistant ni Harry na may buwang sahod o maabot mula 54,251 pesos hanggang 60,389 pesos, salary grade 20. Nasangkot ang pangalan ni AR sa kontrobersya na sa mga dokumento na samsam ng mga miyembro ng Presidential Anti-Organized Crime Commission nang salakayin nito ang Lucky South 99, isang Philippine offshore gaming operator hub sa Porac, Pampanga. Si Harry ang abogado ng Whirlwind Corporation, ang real estate firm na nangungupahan sa bakuran ng Lucky South 99 compound. Iniindigan siya na walang kaugnayan sa kontrobersyal na Pogo Hub. Napasaad sa mga nakitang dokumento ang affidavit of support ni Harry kay AR sa biyahe na kontrobersyal na politiko sa Poland, Ukraine at Italy noong October 9, 2023 hanggang October 18, 2023. Nangako siyang sasagutin niya ang lahat ng mga gastos ni AR sa kanilang biyahe. Inimbitahan si Harry sa mga nabanggit na bansa sa Europa para maging resource person tungkol sa usaping pangkapayapaan sa Ukraine. Nakasaad sa dokumentong isinumiti ni Harry, I am financially capable and willing to cover all expenses related to De La Serna's travel, including but not limited to transportation, accommodation, meals, medical expenses, and any other necessary costs. Ipinaniwalag ni Harry na kailangan niya nakasama sa kanyang biyahe sa Europa na diabetic, may coronary stent at acute spinal stenosis siya. Kinilala din niya ang responsibilidad ng tiyakin na si AR ay hindi magiging pasanin sa anumang pinansyal na mga mapagkukunan ang mga serbisyong panlipunan na anumang bansa na kanilang bibisitahin sa panahon na kanilang pagtira. Pasunod ang paglitaw ng pinag-uusapang dokumento, ang paglabas ng kopya ng appointment paper ni AR bilang executive assistant niya sa Office of the Presidential Spokesperson. May petsa itong October 5, 2021 at may visa mula January 4, 2021 hanggang December 31, 2021. May paliwanag din si Harry sa mga miyembro ng media tungkol sa pagkuha niya kay AR bilang executive assistant sa gitna na pagbibigay kahulugan ng ilang netizens tungkol sa kanilang tunay na ugnayan. Anya, sinabi na araw ng mga pulis na walang criminal intent o kahina-hinala na nakita sa mga papeles ng appointment. Paglilinaw ni Harry, si AR ay galing sa isang political family na De La Serna, kung saan ang isa sa kanyang mga lolo ay dating gobernador ng Bohol at ang isa naman ay dating vice-alkalde.
Ayon pa kay Harry, kinuha niya si AR bilang isang IT upang tulungan siya. Isang grupo nga raw ang mga ito kasama mga kaibigan na humawak sa kanyang social media presence noong siya ay nasa Malacanang at sa kanyang hindi matagumpay na pagtakbo sa eleksyon. Dagdag pa ni Harry, sa pagkakaalam niya, si AR ay dati niyang empleyado. Ang Presidential Anti-Organized Crime Commission ay nagpahayag na nailinaw na ang pangalan ni Harry mula sa karagdagang investigasyon at hindi nila iniimbestigahan si AR. Kaugnay na mainit na usaping ito, hindi na bago ang pagkakaugnay ni AR kay Harry. Taong 2022, pinag-usapan ang tunay nilang koneksyon sa isa't isa dahil madalas nakikita si AR na kasama sa mga pinupuntahang pulong ni Harry. Sa kabila ng kaliwat kanang akusasyong binabato patungkol sa tunay na ugnayan nila ni Harry Roque, wala pang nilalabas ang kampo ni AR na tila ba nais lamang ng mga itong manahimik upang wag nang lumiyab pa ang issue. May kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.